Asahan na raw ang matinding traffic sa Metro Manila dahil sa kabi-kabilang infrastructure projects hanggang 2016. Ang mga kababayan natin ngayon pa lang ay may kanya-kanya ng diskarte para labanan ang pagkabagot sa gitna ng usad-pagong na trapiko. Alamin kung anong mga yan sa balitang hatid ni Cedric Castillo. Barya ba o buo ang ibabayad ni ate? Ang dalawang ito, pareho kaya ng pinapakinggan. Ano na kaya ang amoy ng nanggigitatang car freshener na iyon? At bakit ko nga ba kinakausap ang sarili ko? Mga katanungang senyales na lumilipad na ang utak, lalo na kung napakatagal ang biyahe. Dito sa Metro Manila, kung minsan, malayo na raw ang narating ng isip, pero ang sinasakyan, hindi pa halos nakakausad. Sa biyaheng ito pa Fairview sa Quezon City, ang mga pasahero, kanya-kanyang butingting, kanya-kanyang trip para hindi mabagot. Nakakanta. Pang party music para hindi na nababagot. Party music? Apo. Kung alam mo nasa jeep gas, makikinig ka ng mga pang-acquaintance party na music. Ay, parang nakaka-boring. Parang nagantay ka ng tao na isang oras gano'n. Mahaba kasi yung biyahe. Unknown number? Yun lang, saan ka? Pwede malaman ko sino yan. Kaibigan po. May date kayo doon? Pero ibahin daw si kuya, dudungaw lang sa bintana, ayos na. Wala, tingin-tingin lang doon para hindi mabagot. Mga naglalakad na tao. Tinitingnan yung mga naglalakad na tao. Mga chicks, hindi tignan. Ayun na, nahuli na. Kahit galit-galit ang mga nasa loob, hindi raw ibig sabihin anti-social. Nagpe-Facebook lang ako kapag gugubiyahe kasi nakakainip magbiyahe. Sa isang biyahe, ilang status update ang nagagawa nyo? 2, 3. At kung ang tsuper nakatagilid ang upo para iwas ngawit, ang pasahero pwede rin daw sumimple ng stretching. Bibitin ka lang dito para medyo may exercise ka ng konti. Iangat mo yung puwet. Yo. Pag imot-imot na lang sila. Imot. Imot-imot para hindi mabangot. Sabi nga, kaunting tiis at makakarating din. Lalo pa ngayong inanunsyo ng Metro Manila Development Authority na hanggang sa taong 2016, asahan ang lalo pang pagbibigat ng trapiko dahil sa sandamakmak na infrastructure projects sa mga lansangan ng Kamaynilaan. Nariyan ang Stage 3 ng Skyway, Makati Avenue Underpass, Pasay Taft Flyover at iba pa. Lahat ng proponents nito magmi-meeting first week of January para dun sa 9 hanggang 13 proyekto na halos sabay-sabay, planuhin na yung alternate routes, yung rerouting. Kaugnay nito, iminungkahi ng MMDA sa publiko ang Roadways Construction Lifestyle Adjustment o ang pag-ayon ng ating pang-araw-araw na galaw sa hindi may iwasang kain oras na dulot ng traffic sa kalsada. Cedric Castillo, GMA News.